isa pang importanteng naganap sa Senate. Kaya hindi naman puro kabalastugan dun eh. May nagaganap din talaga mga magandang diskusyon. Ay, maigi naman. It's good to know. So, ando doon si Mary Mon at na-cover niya yung tungkol sa e-wallet at saka doon sa online gambling. So, bibigyan tayo ng updates dyan ulit at nagbabalik si Mary Mon Reyes. Mary Mon, kamusta yung hearing? Na led by, tama ba? Tulfo Brothers o ni Raffy? Senator Raffy. Magandang gabi sa inyo. Ito nga ang unang pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement ay pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo. At pinakita rin ng sobra yung suporta din ni Senator Raffy na kasama nga dito sa komite. At binigyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga e-wallet hanggang Sabado ng gabi para tanggalin ang mga icon at link nito na kumukonekta sa mga online gambling platform. On the other hand, magsusumite naman ang PAGCOR sa Senado ng listahan ng pangalan ng mga may-ari ng online gambling sa bansa. Ito yung kinalabasan ng unang pagdinig ng komite kanina umaga na tinalakay yung epekto ng online sugal sa bansa. Na bahagi rin sa atin ni Senator Erwin Tulfo, chairperson, na iimbitahan niya rin daw ang mga e-wallet company sa susunod na pagdinig na nakaschedule bago lang matapos ang buwan. Ibinahagi rin niya ang pagkadismaya ng mga senador sa tila paikot-ikot na paliwanag ng mga ahensya sa nais itong regulasyon sa gaming industry. Paano raw kasi magkakaroon ng regulation kung ang online gambling pati online lending ay nakapuslit sa mga e-wallet? Narito ang bahagi ng kanyang panayam. E-wallet, pinayagan mong mag-gambling. Nandoon pa sa may batas ba sila, di ba? Tapos maging yung online lending, hindi raw sa kanila, what the? Sino maghahabol ngayon? Wala namang police power ang SEC. Sila lang yun. Sa kabilang banda naman, tumugon naman si PAGCOR Chairperson at CEO Alejandro Tenco sa sinasabing failure nila na ma-regulate ang industriya. Ang sabi niya, work in progress daw ang kanilang legal framework, lalo't inaasahan ang mabilis na lalong paglaki ng online gaming sa bansa. Pakinggan natin ang kanyang panayam. Hindi ko sinasabing perfecto ang aming rules and set of rules and regulations, pero siguro ang mahalaga merong pinagmumulan. Chiki, Mase, ang nasabi ni Senator Erwin, sa ngayon daw ang direksyon ng Senado ay para sa total banning ng online gambling. Pero binibigyan pa nila ngayon ng pagkakataon at panahon itong mga ahensya, especially ang PAGCOR, na magpaliwanag pa kasi gusto nga ng mga ito, regulation at hindi raw total ban. So sa susunod na pagdinig, inaasahan nila bukod sa listahan ng pangalan ng mga may-ari ng online gambling sa bansa, magbibigay na rin sila nitong regulating framework nila. Balik sa inyo. Salamat, Mary Mon. Ano nga ba yung ina-explain ko sa inyo kanina? So, alam ko pumayag na po ang ang Maya at saka ang GCash na sundin ang utos ng hindi lang ng Senado kundi ng ng Bangko Sentral, ng BSP. So sundin nila yan so they will meet the deadline na binigay kanina. Pero ayun, ano sinabi ng ating sister company? Oo, Maya, nandiyan lang sa kabila, mga kapatid. Sabi dito, Maya is ready to comply with the Bangko Sentral ng Pilipinas directive to remove links to online gambling from its app. The update will be implemented in line with the BSP's guidance. We assure customers that their accounts and transactions remain secure and fully operational. We remain focused on serving our customers while fully complying with regulatory requirements. Actually, maganda na rin na tatanggalin yung link. Kasi di ba kung ikaw, mas madali para sa'yo na makapagsugal kasi very convenient di ba? May link ka na agad Kesa yung mag-e-effort ka. Pag may effort kasi, parang nakakatamad minsan. Oo. So parang dinidiscourage ka, di ba, na mag-participate. Tsaka yung taya goes as low as 25 centavos. Akala ko nga 2 pesos, 25 centavos pala. Oo. Sobrang convenient. Kaya hindi ka magtataka yung mga bata, di ba, na hindi na daw kumakain dahil yung mga baon nila, doon nila nilalaan. Tinataya na nila. Tinataya nila. Tsaka talagang, nagiging moral responsibility na ng mga e-wallet. Kasi nga, dun sa tinatawag nilang social cost. Ganito na po, ang mga naapektuhan po. Kabataan, pamilya, may mga, bawal ata sabihin, pero nagsusuicide. Yung hindi po maganda dapat. Hindi maganda yan. Yes. Hindi dapat ginagawa. Okay, so bantayan natin ang lalo na kung kabataan yung may access diyan So
Sabagay, kasi Mahirap din mahirap kasi. no? Mga pamangkin ko, may mga telepono na rin. So, alam ko, O parang kahit ako. batang-bata Oo. sa cellphone na ngayon, kaya ang dali talaga ng access. Pero ang mahirap kasi dito, ang dami rin kailangan i-consider bago siya ipa-total ban. Kasi kapag pinaban mo, nandyan yung question na, baka mamaya ini-encourage natin yung mga underground operations. Kasi Which is mas dadami more yung dangerous. illegal. More Diba? dangerous. So kaya nga ang sinasabi dito, kailangan pag-aralan muna kung ano ba talaga yung problema natin sa online gambling. Kasi Yes. kung ang problema natin is very addictive siya sa mga tao, ang tanong doon ay masusolusyonan ba siya kapag pinaban? Oh. Ang sinabi Diba? kanina, narinig ko si Senator Erwin Tulfo, no? Bakit kayo takot na hindi nyo makokontrol itong mga tingin natin na magsusulputan, no, ng mga illegal? Sabi niya, ayan na yung work or yung trabaho dapat ng DICT. Dapat gawan ng paraan. Hindi yung dahil may ganong obstacle, aatras na tayo. Correct. Yan po yung opinion ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, di gawa ng paraan. Yeah. Actually, Walang kailangan din solusyon. ma-establish yun. Oo. Ano yung agency na dapat na in charge? Correct. Kasi kung ang proposal ni Senator Erwin Tulfo, DICT, that's a good proposal. Pero baka meron pang ibang mga considerations na DICT lang ba dapat? Dapat Pag sa ba may online kasama lang sila? kasi to Di yung ba? DICT. Oo, Yeah. kasi dapat ba kasama rin ng PAGCOR? Hindi ko alam Paano ba? So yun yung mga kailangan pag-usapan.